Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at kung nililigtas niya si Hana sa kamay ng mga rakandian. Binyantaan nga ni Pedro ang mga kalaban na sa oras na dumating siya sa Rakandia, ay sisiguraduhin niyang mawawala ito sa mapa. Pero pinagkibit-balikat lang ito ni Satet. Dahil sa oras daw na umapak si Pedro sa Rakandia, ay mapagtatanto niya na ang kanyang reputasyon na binuo ng mahabang panahon ay magiging walang silbi. Sumabat din ang driver na bilasan daw ni Pedro na pumunta. Pero AGN tanong, mahahanap daw ba niya sila? Sabay halakhak ng driver. Sa isip ni Pedro, tama ang mga kalaban. Ang mga armadong lalaking dumukot kay Hana ay siguradong hindi didiretso sa Rakandia. Alam na nila na hindi naligtas ang kuta nila doon dahil napuntahan na nila ito sa nakaraang misyon. Sigurado na nagtatago sila sa ibang lokasyon. Kaya ang susunod niya na hakbang ay malaman kung nasaan ang kuta nila. At sa isla ng Paktir, sakop ng kolonya ng Rakandia, ay doon na nagtatago ang mga kalaban ni Pedro. Kompleto ang kanilang gamit para bantayan ang sinuman na pumasok sa kanilang teritoryo. Pinamumunuan ni Charlie ang pagbabantay. Natatawa siya dahil tila nagdadalawang isip pa daw ang mga tauhan niya na makakapasok si Pedro sa islang ito. Hindi daw ba nila alam ang islang ito? Napapaligiran ito ng mga makabagong radar na kayang madetect ang sinuman na pumasok. Kahit pa underwear ng piloto ay makikita nila dito. Walang ano-ano'y, sa hindi kalayuan, ay may nadetect silang eroplano na papalapit sa kanilang isla. Mabilis daw itong patungo sa kanilang direksyon. Natawa si Charlie. Hinding-hindi makakaligtas si Pedro sa kanila. Bakit hindi daw nila tingnan ang underwear ng piloto ng eroplano? Pero napatigil sila nang biglang may nagsalita at sinabi na walang silbi ang gagawin nila. Ano daw ang ibig sabihin niya? Ito pala ay walang iba kung hindi si Judas. Lahat daw ng kanilang ginagawa ay walang silbi. Sa tingin daw ba nila ay mahuhuli nila si Pedro gamit lamang ang kanilang mga radar? Pero ayaw maniwala ni Charlie at pinagmayabang pa rin ang bagong radar nila. Tinawag ng tauhan niya ang kanyang atensyon nang biglang may napansin silang kakaibang galaw sa eroplanong paparating. Hindi daw tumuloy ang eroplano at bumalik ito. Natawa si Charlie dahil mukhang hindi nga nila mahuhuli si Pedro dahil tatakas ito at tatakbo. Pero tinanong sila ni Judas kung ano ang kanilang ginagawa. Bakit hindi pa sila naghahanda para batiin ang kanilang bisita? Ano daw ang pinagsasabi ni Judas? Bumalik na daw ang eroplano. Siguradong umatras siya. Pero ayon kay Judas, dahil sa katangahan nilang ginagawa, ay siguradong papunta ni si Pedro ngayon sa kanila. Totoo nga na bumalik ang eroplano at di tumuloy sa Paktir pero wala silang kaalam-alam na si Pedro pala, ay bumaba sa eroplano at patungo na sa kanilang direction. Suot-suot ni Pedro ang jumpsuit at napakabilis nito na patungo sa isla ng Paktir. Pero ilang oras bago ang pagdating ni Pedro sa Paktir, sa South Korea, ay doon nila pinagplanohan kung paano malalaman at makakarating sa kuta ng mga rakandian. Tumawag si Pedro sa kanilang control center at tinanong kung nalaman daw ba nila kung saan papunta ang mga tumangay sa bata. Sinuri ng kasamahan ni Pedro ang isla malapit sa Rakandia at nadiskubre nila na mayroon 38 na isla na posible nilang pagtaguan. Pero may isang isla na kakaiba dahil may nadidetect silang malakas na electromagnetic signal na nagmamula dito. Sa isip ni Pedro, iisang isla nang ang maaaring magpalabas ng ganitong magnetic wave at kayang magtago ng libu-libong mga tao, ang isla ng Paktir. Nakarating na nga si Pedro sa himpapawid ng Paktir at agad na nilabas ang kanyang parachute. Makalipas ang ilang sandali ay ligtas na nakalapag si Pedro sa tabing dagat ng isla. At ngayon ay kailangan na niyang simulan. Kailangan niyang maghanap ng isang lugar kung saan kaya niyang makita at maobserbahan ang galaw ng mga kalaban. Sa kuta naman ng mga rakandian ay nag-uusap si Judas at ang hari kung ano ang patunay na nakarating na nga si Pedro sa isla. Kahit si Charlie daw ay kinumpirma na hindi tumuloy ang eroplano. Hindi daw ba masyadong ino-overestimate ni Judas si Pedro? Pero hindi siya pinapansin ni Judas. Nakatuon ang atensyon ni Judas sa pag-iisip. Kung siya daw si Pedro, saan siya unang aatake? Saan? Agad siyang nakaisip ng paraan. Tawagan daw ang mga bantay ngayon din. Sabihan daw nila ang mga tropa na puntahan ang mga lugar na sasabihin niya. Sinunod at pinuntahan nga ng rakandian ang lugar na sinasabi ni Judas. Tinatanong sila nito kung nakita daw ba nila si Pedro.
Sinabi naman ng isang bantay na wala daw bakas ni Pedro sa lugar na ito. Tila hindi dumaan kailanman si Pedro sa lugar na ito. Sinabihan siya na patuloy lang sa paghanap. Pero ayaw pa rin maniwala ng hari na nandito na si Pedro. Wala silang kaalam-alam na pinabagsak na pala ni Pedro ang mga tauhan nila at pinilit lang na magpadala ng maling impormasyon ang bantay. Nagmakaawa naman ang bantay kay Pedro na sana ay huwag siya nitong patayin dahil ginawa naman niya ang kanyang pinapagawa. Hindi kumibo si Pedro at nagmasid sa paligid. Napansin niya na maraming tatlo ang maaaring daanan papunta sa kuta ng kalaban. Pinakawalan nga niya ang bantay at hinayaan na makatakas. Pero nang makalayo na ang lalaki ay pinagtawanan niya si Pedro. Aalis daw siya para patayin ang bata. Pero parang wala lang ito kay Pedro at nagpasalamat pa sa bantay. Walang ano-ano'y may tinapon siya at bagsak kaagad ang bantay. Nagpapasalamp daw pala si Pedro dahil sa pagturo niya ng direksyon papunta sa kanilang kuta. Mabilis na tumakbo si Pedro at naghanap muna ng lugar kung saan ay makakapag-obserba siya. Pumunta siya sa isang mataas na bangin at tila namangha sa nakita. Tinawagan niya kaagad si Nathaniel at pinaalam ang kanyang location. Kasalukuyan daw siyang nasa taas ng bangin at nagmamasid sa kalaban. Kinumusta siya ni Nathaniel. Gaano daw karami ang kalaban? Sabihin daw ni Pedro nang makatulong sila. Pero kalmado lang na sinabi ni Pedro na hindi naman ganoon karami. Katamtaman lang. Pero sinabi ni Pedro na ang kanilang numero ay hindi ang kanilang pangunahing pakay. Masyadong armado daw ang mga bantay at nakatuon ang kanilang atensyon sa entrance. Walang ibang paraan para makapasok sa gusali. Ano daw ngayon ang kanyang pinaplano? Mas mabuti daw maghintay na lang si Pedro ng backup. Pero sinabi ni Pedro na nakaisip na siya ng paraan para makapasok. Sa loob naman ng kwarto kung nasaan ang bata at ang hari ng Racandia ay tila inaasar pa ng hari ang bata. Siya na pala ang anak ni Professor Li Jinhee. Matagal daw siya nilang hinanap at sa wakas ay nagkita na din sila. Tinanong siya ni Hana kung sino daw siya. Nakakalungkot naman daw dahil hindi na siya nakikilala ng bata. Nagkita na daw sila noong maliit pa lang siya pero ayos lang daw ito. Mag-handshake na lang sila. Inabot ng hari ang isang putol na braso kay Hana. Natakot si Hana at sabay na sinampal ang hari. Kinagalit na niya ito at minura si Hana. Umiiyak na sinabi ni Hana na darating daw si Pedro para iligtas siya. Ano naman daw kung dadating si Pedro, sa oras daw na dumating siya, ay patay na rin naman siya. Tinangkang sampelan ng hari si Hana pero pinigilan siya ni Judas. Natuwa si Hana dahil akala niya ay nandito si Judas para iligtas siya. Pinagalitan ni Judas ang hari dahil ang lakas ng loob niya nasaktan si Hana. Ilang beses na niyang sinabi na hindi nila maaaring patatayin si Hana. Siya lamang ang natatanging insurance nila. Sa labas naman kung nasaan nakaabang ang libu-libong tauhan ng mga kalaban ay naghahanda na sila para salubungin si Pedro. Binigyan sila ng kautusan na armahan ang kanilang mga sarili at magtipon-tipon na. Kapag hinaranggan daw nila ang harap ay siguradong walang ibang paraan si Pedro kung hindi ang dumaan sa likod nila. Pero laking gulat nila nang biglang may sumigaw na nandito na si Pedro. Hindi sila makapaniwala sa kabaliwan na ginawa niya. Nagpakita pa talaga siya sa entrance ng mag-isa. Dahan-daang lumapit si Pedro sa entrance at sinalubong siya ng mga armadong kalalakihan. Sinabi ng isang lalaki na barilin na daw nila kaagad si Pedro pero pinigilan siya ni Charlie. Hindi daw armado si Pedro. Ano kaya ang kanyang binabalak? Nabigla sila sa sunod na ginawa ni Pedro. Tinaas niya ang kanyang mga kamay. Sumusuko siya. Biglang sinabi ni Pedro na hindi nila mabubuksan ang safe ng biochemical weapon kahit pa nasa kanila na ang bata. Pero alam daw niya kung paano ito mabubuksan. Makipagtulungan daw sila sa kanya. Pero pinatahimik siya ng isang bantay at tinanong kung ano ang pinagsasabi niya. Hindi na daw sila mahuhulog sa kanyang mga bitag. Pero sinabi ni Charlie na huwag daw silang magpaputok. Kunin daw nila si Pedro at kapkapan. Pero mag-ingat sila at huwag pakampante, dumistansya daw sila at tutukan pa rin ng baril si Pedro. Sinabi ni Pedro na ang safe ay mabubuksan lamang gamit ang pisikal na susi, at nasa sa kanya ang susi. Kapag ibinalik daw nila ang bata sa kanya, ibibigay niya ang susi at walang masasaktan. Pero sinabi ni Charlie na wala siyang tiwala kay Pedro. Kung totoo daw ang sinasabi niya, nasaan ang susi? Tinuro ni Pedro na nasa bulsa niya.
Binalaan siya ng mga bantay na huwag gumawa ng kalokohan at sila mismo ang kukuha ng susi. Sinabi naman ng hari kay Judas na hindi naman pala ganoon kahirap harapin si Pedro at tila parang napakadali lang nila ito mahuhuli. Sa isip naman ni Judas ay hindi ito normal. Hindi basta-basta sumusuko si Pedro sa kalaban. Sinabi ni Pedro sa kanila na ang susi ay ang bahagyang nakalabas sa kanyang bulsa. Kunin daw nila ito. Sa isip ni Charlie, huwag lang daw subukan ni Pedro na gumawa ng hindi maganda, dahil kayang-kaya nila siyang pabagsakin ngayon din. Matapos nga na kunin ng isang bantay ang nakalabas sa bulsa ni Pedro ay pinaalam niya kay Charlie na totoong susi nga ito. Binigay kaagad ng bantay kay Charlie ang nakuhang susi. Hindi pa rin mapakali si Judas. Hindi maaari na basta-basta na lang lalapit si Pedro. Siguradong may binabalak siya. Tila may napagtanto si Judas. Sinigawan niya ang mga tao na balaan ang mga bantay na itigil nila ang kanilang ginagawa. Tiningnan nga ni Charlie ang dala ng bantay. Susi nga ito pero ano daw ang parang pin na nakakabit dito? Pero biglang sinabi ni Pedro na isa ring susi ito. Susi para siya ay makapasok. Biglang lumabas ang mga napakakapal na usok sa bulsa ni Pedro. Isang smoke bomb pala ang tinanggal nila sa bulsa niya. Unang pinunterya ni Pedro si Charlie. Agad niyang sinunggaban ang mukha nito. At pagkatapos ay tuloy-tuloy na niyang inisa-isa ang mga bantay na walang makita dahil sa kapal ng usok. Sigawan na lamang ang tanging maririnig sa mga ito. Napakabilis daw ni Pedro at wala silang makita. Asintado, mabilis, maliksi, at napakalakas ng kaharap nila ngayon na walang magawa kahit ilang daan pa ang bilang nila. Biglang may naghatid ng balita sa hari na nakarating na daw si Pedro sa kanilang pintuan. Nainis ang hari dahil walang may nakapigil sa iisang tao lang. Tinawag ng hari na mga bobo ang kanyang mga tauhan. Bilasan daw nila at harangan si Pedro. Biglang umalis naman si Judas at sinabihan ng hari na hindi mga bobo ang kanyang mga tauhan. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Saad ni Judas, kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Dahil ang taong makakaharap nila ay walang iba, kung hindi ang disciple ng honor, si Pedro. Hinayla naman ni Datukan si Hana papatakas. Humihingi ng tulong si Hana kay Judas pero hindi niya ito pinapansin. Nagpupumiglas ang bata at gustong makawala sa pagkakahawak ng hari. Mas uminit ang ulo ng hari at dinatiis ang galit nito kaya tinapon niya si Hana na parang wala lang. Tinatrato daw niya ng maayos ito pero puro iyak at reklamo pa rin. Tila nahimatay ang bata dahil sa pagkakabagsak nito. Pinulot ni Datukan si Hana at sinabi na aalis na siya at kailangan mabuksan ang safe ng biochemical. Agad niyang tinawag si Sati. Dumating agad si Sati. Tinanong siya ni Datukan kung narinig na daw ba niya na paparating na si Pedro. Oo, sagot ni Sati at kumpiyansa siya dahil nakapaghanda na siya ng preparasyon. Sinabi ni Datukan na hindi sa mababa ang tingin niya kay Sati pero masyadong napakadelikado ni Pedro bilang kalaban. Ibigay daw ni Sati ang lahat para mapigilan niya ito. Ilang tao daw ang kailangan niya. Biglang sinabi ni Sati na kailangan niya lamang ng 2 tao. At ito ay magsisilbing tagalinis ng bangkay ni Pedro. Siya si Sati, ang pinakamalakas na mandirigma ng Racandia. Kilala sa tawag na cold-blooded executioner at bihasa sa paggamit ng piso route. Pumasok na nga si Pedro sa kuta ni Datukan pero wala na siyang nadatnan doon. Nagmasid siya sa paligid at naramdaman ang presensya ng mga nakaabang sa kanya. Sinabi niya na masyado nang huli ang lahat. Dapat daw ay pinutok na niya ang baril kanina pa. Hindi naman makapaniwala ang isang bantay kung paano daw nalaman ni Pedro ito. Pero biglang lumabas ang bantay at akmang babarilin si Pedro. Sinabi ni Pedro na ang isang segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay ang dahilan ng kanyang katapusan. Pero biglang dumating si Sati at sinangga ang paparating na patalim sa bantay. Sinabi niya na ang isang segundong yun ay sapat na. Humingi ng paumanhin ng bantay kay Sati pero pinaalis na niya ito. Nagpakilala si Sati kay Pedro. Matagal na niyang gustong makaharap si Pedro at natupad nga ang pangarap niyang ito. Sinagot siya ni Pedro na maraming tao ang gusto siyang makaharap at makilala. Pero sa isip ni Pedro, familiar tang boses na ito. Siya ang kausap niya sa radyo nang dinukot nila si Hana. Naalala niya rin ang babala ni Father Gabriel sa kanya na mag-ingat sa taong nagngangalang Sati. Narinig na ni Pedro ang pangalan niya. Base si kinalakihang lugar, karanasan, marami silang pagkakapareho.
Sinabi ni Father Gabriel kay Pedro na hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ni Pedro pero kung dadating ang panahon na magkaharap sila ay sana daw iwasan nito ang makipaglaban sa kanya. Hindi na nagpapligoy-ligoy si Sati. Hinamon niya si Pedro sa isang duelo. Ginagalang daw niya si Pedro at sa pagkakataong ito ay lalabanan niya ito ng buong sensoridad. Napansin naman ni Pedro ang hawak na sandata ni Sati. Ito ay ang piso route. Sa isip ni Pedro ay mga mid-range attack ang malamang napapakawalan ni Sati. Pero kailangan niya pa rin dumistansya sa kanya. Pero walang ano-ano'y nagulat si Pedro sa sunod na ginawa ni Sati. Hindi niya inaakala na magiging ganito kahaba ang piso route. Napakabilis na umiwas si Pedro pero alam niya na nasa dehado siya dahil ang kanyang sandata na Wednesdayong ay masyadong maikli. Sinabi ni Sati kay Pedro na alam niya na hindi kabisado ni Pedro ang paggamit ng Wednesdayong. Patuloy niyang inatake si Pedro at hindi niya ito tinigilan. Hindi naman maintindihan ni Pedro kung paano pero sigurado siya na hindi siya dapat naabat ni Sati. Natatamaan na din ni Sati si Pedro at nagkakasugat na ito. Sa isang tingin ni Pedro ay alam na niya ang sekreto ni Sati. Ang piso route na hawak-hawak niya ay ginagawa niyang extension ng kanyang kamay at braso. Magagawa niya ito dahil mas magaan ang piso route kung ikukumpara sa sisang sibat. Ang dulo nito ay mas malapad din kaysa sa isang normal na kutsilyo. Marami din ang pagkakataon na makaatake si Sati. Tila ito na ang perpektong sandata para sa kanya. Pinaliwanag naman ni Sati ang Weden, isang tradisyonal na patalim na ginagamit sa Java. Ang katangian nito ay isang malapad na patalim at maikli. Sa madaling salita, ito ay hindi angkop para gamitin pang atake. Tumalon at ginamit ni Sati ang isang haligi para makbuelo ito at ma-atake si Pedro mula sa taas. Patuloy na naglaban ng dalawa. Ang Racandia ay ang lugar kung saan pinanganak si Sati. Marami na siyang nakaharap na digmaan. Pati pangalan niya ay tinataya niya sa mga laban na ito. At sa laban na ito, ang ulo ni Pedro ang pinaka-perpektong tropeyo na maiuuwi niya. Sa isip ni Sati, mukhang natansya na niya si Pedro. Mahina daw ang reaksyon ni Pedro sa mga long-range na atake. At isa pa hindi rin kabisado masyado ni Pedro ang Wednesdayong. Biglang sinabi ni Sati kay Pedro na akala niya ay napakalakas ni Pedro pero nagkamali daw pala siya. Agad na inatake ni Sati si Pedro ng buong lakas. Para sa kanya, tatapusin na niya si Pedro sa ataking ito. Pero nagulat siya nang tila hindi gumalaw si Pedro. Sumusuko na daw ba siya? Pero biglang sinabi ni Pedro na ang Wednesdayong ay sadyang malapad at maikling patalim. Ibig sabihin ay perpekto ito para gamitin pang tulak pababa ng mga mabigat na bagay. At yun nga ang ginawa ni Pedro. Ginamit niya ito para itulak pababa ang sandata ni Sati. At sa napakabilis na pangyayari ay pinadulas ni Pedro ang isang Wednesdayong sa piso route at papunta ito kay Sati. At walang ano-ano'y nakalapit si Pedro kay Sati at hindi na ito nagdalawang isip na tapusin. Sa isip ni Sati ay walang katuturan ang nangyayari. Hindi daw tugma ang galing ni Pedro sa isang baguhan lamang sa paggamit ng Wednesdayong. At ang Wednesdayong ay hindi ginagamit na sandata ng kung sino man. Napaluhod is Sati at unti-unting nawawalan ng buhay. Masyado daw siyang naging kumpiyansa. Ilang hakbang daw ang nakita ni Pedro sa hinaharap. Pero kahit na ano pa, isang karangalan ang makaharap ang isang Pedro. Kinuha ni Pedro ang piso route at ito ang gagamitin niya para tapusin si Sati bilang pagbibigay galang niya dito. Binalaan ni Sati si Pedro na papalibutan na ng libu-libong sundalo ang lugar na ito. Mapipilitan siyang labanan ito mag-isa. Kung gusto niyang mabuhay, mabuti pa na tumakas na siya ngayon din. Sinabi ni Pedro sa kanya na mukhang nagkakamali siya. Sino daw ang nagsabi na mag-isa lang siya ngayon sa isla? Hindi kalayuan sa isla ay may helicopter na kanina pa nakapalibot dito. Marami pang mga Racandian na patungo sa kanilang kuta para hulihin si Pedro. Pero ang mga ito ay biglang napatigil nang biglang may sumalubong sa kanila na akala nila ay si Pedro. Nagsalita ang taong ito at sinabi niya na di niya inaakala na ganito pala karami ang sasalubong sa kanya. Kung sabay-sabay daw silang umatake sa kanya, ay mas makakabuti daw ito. Biglang sumugod silang lahat. Pero hindi nila alam na ang kaharap nila ay walang iba kung hindi ang unang disciple Thaddeus. Martial arts master at may taglay na ultimate reflexes. Ginamit niya ang kanyang ultimate move, 100 instant blows. Sabay-sabay na pinabagsak ni Thaddeus ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap.
Sa kabilang dako naman ay naririnig nila ang paghingi ng tulong ng pangkat na iyon dahil nakaharap nila si Disciple Thaddeus. Mas lalo silang nag-alala dahil hindi lang pala si Pedro mag-isa ang narito sa isla. Sa kabilang banda naman ay akala nila, si Pedro ang nagpakita sa West Gate. Pero nalito sila sa nakasalubong nila. Si Pedro daw ba ay gumagamit ng longsword? Nadismaya naman si Simon dahil mas gwapo naman daw siya kumpara kay Pedro. Pero hindi na rin masama na mapagkamalan siyang si Pedro paminsan-minsan. Tila nakilala ng isang rakandian ang taong kaharap nila. Pero sinabi ng isang kasamahan nila na hindi na mahalaga kung sino ang kaharap nila. Wala pa rin magagawa ang espada niya gamit ang kanilang mga baril. Tama nga, sabi ni Simon. Nasubukan na niyang hatiin ang baril noon pero hindi pa niya nasusubukan sa bala. Subukan daw niya ito. Agad na pinaputok ng isang rakandian ang kanyang baril. Pero kalmado lang na nakatayo si Simon at inobserbahan ang bala. At sa isang iglap ay bahagyang binunot ang espada niya at sinalubong ang bala. Napakalinis na nahat ni Simon ang bala na parang sibuyas. Tumilapon ang mga piraso nito sa likod ni Simon. Nahanga si Simon sa sarili dahil natuto daw siya ng bagong skill. Nagpakilala si Simon sa kanila. Siya daw si Simon, ang ika-11 disciple ng Honor, kilala din bilang Swirling Sword Saint. Tandaan daw nila ang kanyang boses, dahil ito na ang huling boses na maririnig nila. Habang naglalaban ang mga rakandian at ang mga disciples, patuloy naman sa masamang binabalak si Datukan. Sa wakas ay mapapasakamay na niya ang biochemical weapon. Dahil sa sandatang ito ay ilang taon niyang pinaghirapan para lamang mabuksan ito. Nilagay na nga niya ang daliri ni Hana sa scanner. Tuwang-tuwa si Datukan dahil tapos na rin sa wakas. Ngayon ang buong mundo ay mapapasa kanya na. Si Pedro at lahat ng mga kalaban niya ay mamamatay sa kamay niya. Siya na ang hari ng buong mundo. Pero walang ano-ano'y nakarinig siya ng mensahe mula sa safe. Fingerprint size error. Inulit niya ito at ganoon pa rin ang kinakalabasan. Nagtataka siya dahil tama naman daw ang fingerprint. Ano daw ang ibig sabihin ng error na ito? Tila biglang napagtanto ni Datukan na dahil lumaki na ang bata, ay lumaki din ang fingerprint nito. Tila hindi maipinta ang mukha ni Datukan nang maisip ang bagay na ito. Napamura na lang siya sa mga nangyayari at agad na dinampot ang baril. Wala na siyang paligoy-ligoy pa at agad na nagpaputok. Binigay niya lahat ng mayroon siya sa loob ng 5 taon. Kahit patay na ay sinisi niya pa rin si Professor Lee Jinhee sa kanyang kabiguan. Tinadtad ni Datukan ang safe ng bala at nasira nito ang lock ng safe. At sa hindi niya inaasahan ay bumukas ang lock nito at lumantad sa kanya ang biochemical na kay tagal na niyang hinahangad. Napalitan ng tuwa ang mukha niya. Dapat daw pala ay matagal na niyang ginawa ito. Nanghihinayang siya sa mga oras na kanyang sinayang. Pero biglang napalitan pagkalito ang kanyang mukha. Biglang tumunog ang machine na nasa harap niya. At walang ano-ano'y nagsimula itong magbilang mula sa 30 pababa. Tumawag siya ng kanyang tauhan at nagtanong kung alam daw ba nila ang nangyayari sa device na ito. Tila nasira na. Biglang may sumagot at nagtanong kung tinatawag daw ba siya nito. Sinabi ni Datukan na tamang-tama ang dating niya. Ayusin daw niya ito, pero napamura siya nang makita kung sino ang dumating. Walang iba kung hindi si Disciple Pedro. Huwag daw siyang lalapit pa kung hindi ay ipaputok niya ang baril. Papatayin niya rin ang bata. Sinabi na niyang huwag itong lumapit pero patuloy pa rin si Pedro kaya pinaputukan niya ito. Sunod-sunod ang pagpapaputok niya pero napabilis lang itong naiwasan ni Pedro. Galit na galit si Datukan at walang tigil sa pagmura kay Pedro. Pero nagulat siya nang nasa harap na niya si Pedro at walang kahirap-hirap na dinisarmahan siya nito. Wala siyang magawa kung hindi ang mapamura dahil alam na niyang katapusan na niya. Sunod-sunod na mga suntok ang pinakawalan ni Pedro. Sinabi na daw ni Pedro sa kanila, na sa oras ng kanyang pagdating, ay maglalaho ang rakandiya. Agad na kinuha ni Pedro ang parte ng baril na kanyang dinisarma at agad na tinusok ito sa mga binti ni Datukan. Namimilipit siya sa kitang hari ng rakandiya. Ano ang nangyari sa kanyang mga binti? Agad na tiningnan ni Pedro ang biochemical weapon. 17 second na lang ang natitira bago ito ma-detonate. Nakita ni Pedro si Hana at agad na pinuntahan ito. Habang si Datukan naman ay nagmamakaawa na iligtas siya nito. Ibibigay daw niya lahat kay Pedro kahit anuman ang halaga nito. Hindi niya naman daw tunay na anak ang bata kaya hayaan na niya ito at magsanib puwersa na lang sila.
Tila nainis si Pedro at tinanong niya kung bakit lahat daw sila ay pare-pareho ang sinasabi. Agad na inakay ni Pedro si Hana. Bago umalis ay sinabi niya kay Datukan na ito na ang kinababaliwan niya na biochemical weapon. Ubusin daw niya ito. Mabilis na tumakbo si Pedro papalabas ng kwarto. Habang si Datukan naman ay nagmamakowa at sinabi na magiging aso daw siya ni Pedro, iligtas lang siya nito. Tumahol-tahol pa siya pero di na ito pinansin ni Pedro. 5 segundo na lang ang natitira at walang magawa si Datukan kung hindi magmura. Hanggang sa lumipas ang 5 segundo at tila walang nangyari. Tawang-tawa siya dahil hindi gumana. Sa tingin niya ito ay dahil may kalumaan na. Pero kakasabi pa lang niya nito ay biglang lumabas ang napakakapal na usok mula sa device. At ang huling salita niyang binitiwan ay, "Iligtas mo ako, Pedro." Sa hindi kalayuan ay mabilis na tumatakbo si Pedro at unti-unting nagising si Hana. Una niyang nakita ang mukha ni Pedro. Si Pedro nga ito. Dumating siya. Tinanong siya ni Hana kung paano daw siya nakarating dito. Uuwi na daw ba sila? Sinabi ni Pedro na uuwi na sila. Pero bago ito ay kailangan muna nilang lagpasan ang mga tao sa harap nila. Sinabi ni Hana kay Pedro na natatakot siya. Baka ano daw ang pwedeng mangyari. Biglang nilabas ni Pedro ang kanyang baril. Tumingin ito sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang kanyang kaliwa. Tumingin din siya sa kanyang kanan. Tiningnan niya din ang kanyang baril. Pagkatapos nito ay sinabihan niya ang bata na takpan daw nito ang kanyang tenga at ipikit ang kanyang mga mata. Medyo magiging malubak daw ang kanilang dadaanan bago makauwi. Biglang tinapon ni Pedro ang baril sa itaas at tumakbo at sinalubong ang mga kalaban. Kahit buhat-buhat si Hana ay walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Pedro ang sinuman na humarap sa kanya. Mapa isang kalaban man, o 2 kalaban, o kahit pa magsabay-sabay silang lahat ay wala silang magawa sa nag-iisang Pedro. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kalaban pero patuloy rin silang pinapabagsak ni Pedro. At walang ano-ano'y biglang dumating si disciple Nathaniel. Sa wakas daw ay dumating din siya sa ad ni Pedro. Binaba ni Pedro si Hana at pinapante kay Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel kung ayos lang daw ba siya. Kinarga ni Nathaniel si Hana at sinabi kay Pedro na kasalukuyang nakikipaglaban si Simon at Thaddeus. Kailang nilang tulungan ang dalawa. Pero sinabi ni Pedro na mayroon silang malaking problema. Na-activate ni Datukan ang biochemical weapon. Ang gas na lumalabas sa device ay siguradong kakalat sa buong isla at lahat ng mga inosenteng tao ay madadamay. Kung ganoon ay ano daw ang gagawin nila, tanong ni Nathaniel. Sinabi ni Pedro na kailangan nilang patayin ang control switch sa loob ng device na siyang nagpapalabas ng gas. Pero sinabi ni Nathaniel na delikado ito at maaaring mamatay daw si Pedro. Biglang lumapit si Hana kay Pedro at tinanong siya kung mamamatay daw ba siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Naiiyak na nakikiusap si Hana kay Pedro na huwag na itong bumalik. Ayaw daw niyang mawalay ito muli sa kanya. Hindi nakakibo si Pedro. Sinabihan siya ni Nathaniel na mag-isip na lang sila ng paraan. Paano daw kung mag-evacuate ang mga villagers? Ayon kay Pedro ay wala silang barko na may kakayahang humakat ng libu-libong tao. Umiiyak na si Hana na nakikiusap sa kanya na huwag bumalik. Pero biglang niyakap ni Nathaniel si Hana at sinabi na siya na ang bahala. Puprotektahan niya si Hana. Alam daw niya ang iniisip ni Pedro. Sumisigaw si Hana at biglang tinawag si Pedro na tatay. Mananatili daw siya sa tabi ng tatay niya at hindi siya aalis. Tila hindi makagalaw si Pedro sa narinig niya. Hindi na niya naririnig ang mga sinasabi ni Nathaniel sa kanya. Tila hindi siya makapag-isip ng matino. Nag-aagaw-agaw ang mga senaryo sa isip niya. Humingi ng tawad si Hana sa kanya. Hindi na daw niya ulit tatawaging tatay si Pedro basta huwag lang daw itong umalis. Naalala ni Pedro ang panahon na sinabihan niya ang bata na huwag siya nitong tawaging tatay. Naalala niya ang mukha ng bata nang ito ay nasa orphanage pa. Ang sulat na binigay sa kanya ni Hana noong araw ng mga magulang. Lahat ng ito ay naging komplikado sa isip niya. Hanggang sa tinapak siya ni Nathaniel. Parang hindi daw si Pedro ang kaharap niya. Mamamatay daw silang lahat kapag hindi pa siya nakapagdesisyon. Kung kailangan niyang umalis ay umalis na siya at siya na ang bahala kay Hana. Ito ang mga imahe na tumatak sa isip ni Pedro. Nakawala si Hana sa kamay ni Nathaniel at lumapit kay Pedro. Nakikiusap ito na huwag umalis. Napapikit si Pedro at lumuhad sa harap ng bata at hinawakan ang kamay nito.
Sinabihan niya ito na umalis na kasama si Nathaniel at susunod daw siya. Agad na binitiwan ni Pedro ang mga kamay ng bata at mabilis na bumalik sa loob. Bumalik si Pedro sa loob habang may takip ang mga mukha nito para hindi maamoy ang gas na lumalabas dito. Sa isip niya ay wala na siyang natitirang oras. Hindi pa rin nababawas ang gas na lumalabas. Sa sitwasyong ito ay mamamatay silang lahat. Biglang dumating si Judas at humingi ng patawad kay Pedro dahil nahuli daw ito ng dating. Tinanong si Pedro kung kailangan daw ba niya ng tulong. Pero biglang binunot ni Judas ang kanyang sandata at tila hindi maganda ang pinaplano nito. Abangan po natin mga ka-recap sa susunod na mga kabanata ang balak na gawin ni Judas kay Pedro. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!